Hi guys, so bakasyon na at before mag-start ng klase, nag-decide kami ng mother ko na pumunta ng Cebu. So from SM City, sumakay kami ng van papuntang airport. Okay, ngayon nandito na kami. So it is only 15 to 20 minutes travel from Little City papuntang Cabanatuan Airport. At ngayon, so nakapag-check-in na ako kaya medyo okay na. Diretso na lang kami sa may boarding area. 6:50 PM pa yung flight namin and before 4 nandito na kami. So nag-early dinner muna kami ni mama. So pumunta kami dito sa may JD at bumili ako ng kape sa Coffee Break. And now, tambay-tambay lang muna dito sa boarding area and chika-chika with my mother. So chismis time! So boarding time na guys, so sobrang excited ako na medyo kinakabahan kasi nga first time ko itong sumakay ng aeroplano and then, charan! Nandito kami sa Cebu, so na-survive ko guys. So in-enjoy ko naman yung time while sa aeroplano kami and now dito na kami sa airport, so sobrang na-amaze ako kasi sobrang lapad at parang mall yung kanilang airport. And now nakahanap kami ng taxi papunta sa Mandawi kasi andun yung hotel na kinuha ko. Okay, so advice lang guys, kung dito kayo mula sa airport, mas mabuting mag-grab na lang kayo kasi sa doon kayo humanap ng taxi kasi napakamahal. Okay, so mas mabuti at go choice talaga na mag-grab na lang kayo. From Mactan Airport, almost 30 to 40 minutes yung travel namin kasi medyo traffic papuntang hotel. So nandito kami. So yung hotel na kinuha ko ay yung Eastland and Hotel Residences. At yun nga guys, so na-amaze ako sa hotel na to kasi napakabait ng kanilang guard and ng kanilang mga staff. So si mother excited na kasi medyo pagod at antok na rin kami kasi mag-10 PM na. So yan. So na dito, sobrang tawa kami ni mother kasi hindi namin alam na kailangan pa palang i-tap yung card, yung key card dito sa scanner nila bago i-click yung room floor. So Manelski. Yan, dito na kami sa room and napakalapad niya, napaka-spacious and maganda siya. So, bet na bet, worth it. Yung 1,650 na bayad namin sa room na to. Yan, so ito, akala ko kung ano, lampshade lang pala. Yan. So, dito meron silang cabinet. If you want to, kung gusto nyo mag-staycation, marami kong dala sa pwede nyo itago dito sa cabinet nila. Meron sa baba, meron din sa itaas yan. Hindi ko mabuksan. And meron din silang pa freebie, meron silang tea and coffee. Yan. And syempre, yung food, dala namin yan. Hindi yan free kasi syempre baka gutuman kami sa travel. And na meron din silang safety box at mask if ever na magkaroon ng sunog. So yan, meron silang mga ganyan. Magta 10 PM na guys, pero since hindi kami nakapag-dinner ni mother, so lumabas kami at pumunta dito sa IT park nila, okay, para maghanap ng makakainan. So dito kami pumunta sa Chowabunga. Okay, so napakaganda dito dahil very affordable lang yung kanilang makakainan. So lahat hindi siya lagpas 200 at napakasarap na kanilang food. So yun, while waiting sa cellphone muna at check out with mother. Now eating time. Hindi na ako napag-video guys nang umuwi kami ni mother ng gabi. So yun, ito, magana. So no, umising ako ng 5 AM kasi gusto ko sana makita yung sunrise. Pero dahil napakaraming na building, so hindi ko makita. Okay, so dito, chinek ko lang yung kanong sa labas. And dahil 8 AM pa naman yung sundo namin sa tour. Of course, hindi magiging kompleto yung umaga kung walang kape. Kaya yan guys, so chill muna, kape-kape din pang my time. And then, nandito yung sundo namin. So, 4 kami dito, no? Kasi joiners ito. So, meron kaming 2 din kasama. By the way guys, nag-book pala ako ng tour namin dito sa Cebu. Okay, para sa mga pasyalan. So, dito ako nag-book sa Queen City.
okay, na travel and tour, and napakabait na kanilang tour guide slash driver. Shout out sa'yo, kuya. And first stop namin is Sirao Garden. So ito yung kanilang parking area, and sa front ko medyo early pa yung alis ninyo, so meron ditong makakainan o pwede yung wilhan na makakain. Yung tour na bayad namin sa tour nito is 1,300 per person. So, sulit na kasi 10 destinations na yung napuntahan namin. Supposedly guys, 30 minutes lang sana yung stay namin dito sa Sirao Garden. Pero umabot siya ng 1 hour. Okay, kasi nga napakalapad niya. Ito pakarami talagang area na pwede kayo makapag-picture, and also marami din mga tao dito, kaya need mo muna maghintay sa mga spots o sa mga area nila na maganda yung view. Okay, so sulit talaga yung bayad namin dito. After ng Sirao Garden, next na pinuntahan namin ay yung Temple of Leia. So, alam nyo namin adi dito. Yung sumayari nito ay yung family ni Ellen Adorna. So, if ever na yun yung kumuha ng tour guys, pwede kayo mag-commute, sakay ng motor. Wala sa Tahoe papunta dito sa Temple of Leia. So, only 150 pesos lang yung bayad dito. So, pagdating namin dito, medyo marami-rami ng tao. So, kaya medyo mahirap na rin mag-picture. Pero okay lang kasi sulit naman. Then, napakaganda ng view. Okay. At napakalapad niya guys. So, sulit talaga. Yan. So, enjoy talaga si mother. So, next stop is Taoist Temple. So, dito guys, medyo strict. Kasi nga, temple ito. So, bawal mag-ingay, bawal tumakbo. So, pagdating namin dito, so dapat naka-face mask ka, except lang kung need nyo mag-picture, okay lang. Pero ibalik lang din agad. And then, bawal nga, sabi ko, bawal mag-ingay. And also, yung mga non-Chinese din ay bawal pumasok dito sa kanilang simbahan. So, kung Chinese ka, then pwede. Sobrang napakaganda dito sa Taoist Temple guys. So, good thing dahil medyo konti pa yung tao, kaya medyo nakapag-picture kami. Nakakuha kami ng magandang picture at view dito sa Taoist Temple. So, hindi na kami medyo nang tagal dito kasi nga sobrang init na at gutom na rin kami. Okay, so after 30 minutes na picture at gala dito ay pumunta na kami sa next stop na aming pupuntahan. So, pasado 11 AM na at gutom na kaming lahat. So, dito kami nag-lunch sa Kois Lechon. So, napagkasarap ng kanilang food dito guys, as in. So, after namin mag-lunch, pumunta kami dito sa Cebu Monument Heritage. Hindi na rin kayo masyadong tagal dito kasi nga sobrang init. So, nag-picture lang kami ng mandali at nag-videos, take videos and pictures, then okay na. Hindi ko na nakuhaan ng video pero malapit dito marami na nagbibenta ng mga keychains and other souvenirs po na dito sa Cebu guys. So, and that is only 10 pesos each lang. So, pwede kayo talagang bumili para remembrance nyo naman dito sa Cebu. So,
So next na pinuntahan namin ay yung Fort San Pedro. So makikita na ito sa within Cebu City. And tama yung sabi ni Kuya nga parang Intramuros siya. Yung ganyang vibe. So guys, kung mahilig kayo sa Philippine history, talaga ma-enjoy nyo dito sa may Fort San Pedro kasi nga marami talaga mga frames dito and pictures wherein naka-state yung history ng Cebu at ng Pilipinas. So katulad yan guys. So sa ibabaw ng Fort San Pedro guys, meron diyang malapad na area wherein pwede kayo makaupo-upo, makatambay, makapagkwentuhan kasama ng mga friends mo. So if you want to go to Cebu guys, isa ito sa mga lugar o pasyalan na talagang i-recommend ko na dapat niyong puntahan kasi sobrang sweet na sulit at napakaganda. Noon guys, nung nagpa-plan lang ako na pumunta ng Cebu, so isa sa mga pinakagusto ko talagang puntahan dito sa Cebu ay yung famous na Magellan's Cross. So yan, sobrang happy ko kasi at last nakapunta ko dito at nakapag-take pictures na rin ako. So after ng Magellan's Cross, ang nagsama na pupuntahan guys ay yung 10,000 Roses. So sa Lapu-Lapu area pa siya. So hindi naman dumaan dito sa Sisilex Bridge ng Cebu, sa Cordova Bridge. So guys, sobrang ganda! Yun. Nakos, napakaganda mag-road trip dito and lalo na kung gabi, so napakaganda talaga ng view. So if ever na babalik ako ng Cebu, isa talaga ito sa mga need kong balikan. Okay, so sobrang ganda niya guys, sobrang ganda talaga sa personal. Napakasarap dito mag-road trip. Tingnan nyo be. So, parang sa ibang bansa ka lang talaga. So, sobrang ka na talaga guys. So, kung gusto nyo pumunta dito sa Cebu, lahat andito na guys. Sobrang ganda. Marami ka pwedeng pasyalan. Napakaganda ng view. Lahat-lahat okay na. All in one. So, ito sulit talaga pag dito ka pumasya sa Cebu. Ito na yung last stop namin, ng 10,000 Roses. Okay, so nagpatatak lang muna kami bago pumasok. At yan, bang. So sobrang init pero okay lang kasi napakaganda naman ng view dito. Meron din silang small restaurant, coffee shop sa loob kung gusto niyo medyo magpalamig-lamig muna. So gusto ko sana guys pumunta dito sa 10,000 Roses na gabi. So kaso yung tour is hanggang 4 PM lang. So early kami pumunta dito. So gusto ko sana bumalik kasi nga sabi nila daw pag gabi umiilaw dito. So hindi na kami nakaroon ng chance so balik kasi marami na rin kaming plan na pupuntahan pa. So after ng tour, dito na kami nagpahatid sa Cebu Ocean Park. Okay, so hindi ito part ng tour. So nag-decide na kami ni mother na since early pa naman na pumunta muna kami dito. So 600 per head yung bayad namin dito guys. Pero sulit na sulit naman siya kasi pag tingnan nyo na pa makita nyo yung loob mamaya.
After ng sobrang isang oras na paglibot-libot dito at pag-take pictures sa Cebu Ocean Park, nag-decide naman kami ni Mother na pumunta naman ng SM Seaside. So, napakalapit lang guys kasi talagang nasa harap lang talaga siya. So, pwede mo lang lakarin. Yan! So, dito natatapos yung day 1 ng tour namin sa Cebu. Bye!